Hello, collective. Pasensya na po at ang dami kong tinapos na mga reading sa dalawang page ko kaya wala na akong boses. Hindi na ako nakagawa ng love reading kanina. Okay? At mukhang pawala pa yung boses ko. Good luck! Dami rin kasi akong private reading guys. Kaya yan, wala na akong boses. Okay? Bahala na si Batman. Tignan lang natin kanino bang energy itong masasagap natin para sa collective, no? For sure, hindi kayo lahat makaka-relate. So, may mga bagay dito na magte-take pa ng time according to this card. No? May mga, for some of you, this is taking time to heal. No? Pwedeng hindi pa kayo totally healed. Nasa process pala ng healing. Pwedeng ito rin ay card ng cycles, no? The coming and going of cycles, no? Yung mga beginnings, endings, and new beginnings, pwedeng ganun. So, ang ganda, nakakita ko rito ng stability. So, dito muna tayo sa mga general energies, ha? Bago tayo pupunta sa love life mo. So, nakakakita ko rito ng bonding with, mga kaibigan mo. O baka magkikita-kita kayo. Gigimik, lalabas, papasyal, kakain sa labas, catching up with each other, kwentuhan, kamustahan, bonding. Wow, ang ganda. So, meron kang growth, meron kang stability. So, yan, siguro sa inyo, meron kayong mga bagong goals para sa sarili ninyo. Para i-improve nyo palalo yung sarili ninyo. So, overall, nakikita ko rito, you are stable. Pagdating sa kabuhayan mo, pagdating din also sa career mo, nandiyan ang security, stability, permanence, growth, when it comes to financial career or overall. So, sa ngayon, parang tinitake nyo lang yung time ninyo, nag-enjoy nyo lang yung sarili ninyo, no pressure, pwede yung iba sa inyo, single, no? Ang inaasikaso nyo nga is may kinalaman sa inyong personal growth sa ngayon. Okay. Pero meron kasi ritong falling in love card. So, pwede. Naghahanap ka man ng love or hindi, alam mo yun, pwedeng may love na paparating. Pero kasi, sabi rito, hindi ka pa totally healed. Pwedeng matagal pa bago ka mag-heal. It will take time, no? Kumbaga, you are still a work in progress when it comes to healing, no? May kinalaman ito sa, siguro sa ex mo.
Kasi siguro itong person na to, yung ex mo, tinakbuhan ka, iniwan ka, or pinagpalit ka. Alam mo yun? Siguro yung iba sa inyo, hindi pa kayo nakaka-recover, kaya nga, work in progress pa rin kayo sa ngayon. No? Kumbaga, andun pa rin kayo sa healing process. So, ito yung favorite deck ko. Baka sabihin nyo, bakit ganyan ang dumi? Ewan ko, love na love ko to kahit luma na siya, marumi na siya. Ayoko siya itapon. Alam mo yun. May sentimental, ano siya, may sentimental value. Kumbaga sa mga cards ko, ito yung best friend ko. Ang dami nang nabasahan yan, alam mo yun. Nagsisimula pa lang ako sa channel ko. Ito yung palagi kong ginagamit. Oh, di ba? It will take time. Ito yung card na it will take time, may waiting period, no? So, lumilitaw nga rito na merong something na nag-end or hindi naging successful in general. Pwede yung iba sa inyo, nag-invest kayo, tapos hindi naging successful yung investment, nalugi, natalo, or nag-open kayo ng store, whatever business na pwedeng hindi pumatok, pwedeng hindi nyo nabawi yung investment ninyo, kaya kayo pwedeng iba na broken heart pagdating doon. Pero yung iba, pwedeng ang pagiging broken heart nyo is related sa isang ex, no? Actually, yung iba nga sa inyo, nakaranas pa kayo ng betrayal. Kaya nga, as of now, work in progress pa rin kayo. Kumbaga, andun pa rin kayo sa process ng healing eh. Moving on. Pagkabiguman yan dito sa love life or sa ibang bagay. Kasi, nagkaroon ng defeat dito. Ayan, card ng defeat. Okay? Sige, ilabas natin to kasi nagpupumilit. Pero actually, kung nakaranas ka talaga ng failure, lalo na sa business, sa financial, nakakakita ko ng recovery period dito. Sabi naman dun, it will take time, pero mag-heal ka eh. Ito yung sign na kung ano man yung natalo sa'yo, maibabalik mo rin naman yan. No? Ayan, actually, nakikita ko rito. Natalo ka man dito, you will find a way na maging successful ka uli with the appearance of the Nine of Pentacles, no? So this is good sign, no? Kasi ibig sabihin yung troubled times ay mapapalitan ng better times ng recovery period, no? Especially sa money. Kung hindi ka naging successful dito sa mga ginawa mo, sa investment mo, nakikita ko na makakapagpundar ka uli. Actually, magiging successful ka, meron kang something na ma-accomplish with the Nine of Pentacles. Ayan o, diba? Minsan, sobrang devastated tayo kasi ang laki nung nawala sa atin. Siyempre, di ba, sino namang hindi malulungkot, manghihinayang, no? Kasi siyempre, pinag-investan mo, pinaghirapan mo. Pero, hindi natin nare-realize na minsan, meron palang mas malaki, mas better na kapalit. Kasi ang nakikita ko, natalo ka rito eh. Natalo ka dyan. Pero may ipapadala ang divine sa iyo na sure ball na panalo ka. No? From bankrupt zero to recovering into Nine of Pentacles. Nine of Pentacles is near 10. Ang dami-daming pentacles niyan. Ibig sabihin, kung yung natalo sa'yo, 5 lang or 7, ayan yung ininvest mo. 7.
ang babalik sa'yo is 9. O di ba tumubo ka pa? O, basta wala kang ginagawang masama. Basta malinis yung pinanggagalingan ng pinagkakakitaan mo. Pinagtrabahuan mo yan sa mabuting paraan. Diba? Minsan, yung nawala sa atin, marirealize mo kung gaano ka ka-blessed kasi pag pinadala na yung kapalit sa'yo, mas malaki pa pala. Diba? So, yan. Maganda yung cards mo, actually. In terms of financial and success. Kasi, bunga yan ng pinaghirapan mo. Ito, si Nine of Pentacles. Ang ibig sabihin yan, aanihin mo yung fruits ng iyong hard work. Ito ay financial security. Ito yung pagiging self-made. Narating mo yan sa iyong sariling pagsisikap. At aanihin mo yung sandamakmak na rewards na nakikita ninyo rito. Nahitik sa bunga. Ayan, may mga grapes na ang daming pentacles, no? So, yan yung nakikita ko sa iyo in general. Tingnan natin yung love life mo. Basta tayo, palagi lang tayong may faith kay God. Importante pa rin, nakikilalanin natin siya. Kasi siya naman talaga ang nagbibigay sa atin ng mga blessings, ng mga miracles. Kumbaga, kung meron man tayong dapat pasalamatan, siya yun. No? Madalas, hindi tayo deserving, makasalanan tayo. Ma-pride, hindi tayo nagdadasal sa kanya, hindi tayo lumalapit. Kasi hindi natin siya kailangan. Madalas, may pera ka, famous ka, successful ka. Maalala lang siya kapag dumadanas na ng mga hirap. Di ba? Yung iba, hindi pa makukontento, magagalit pa sila. Bakit naman ganito? Yung buhay na binibigay mo sa akin, di ba? So, sabi nga nila, having a grateful heart, yun daw yung binibless. Kaya kung ikaw yung tao na hateful, mapagsumpa, inggitero, inggitera, reklamador, mapagtanim ng galit sa mga loob, sahan mo, dear. Makatamasa ka man ng pera, makatamasa ka naman ng happiness, success, short-lived lang yan. Pahiram. Hindi genuine. Kasi ano yun may timang puso mo. Pinupuno mo ng galit yung puso mo Diba? Punuin mo ng love, punuin mo ng faith in God, punuin mo ng gratitude yung puso mo. Tignan mo. Kahit hindi mo hinihingi, may mga darating na miracles. Actually, kahit salbahe tayo, pinapadalaan pa rin tayo ng blessings. Diba? Ganun kabait. Ganun talaga kabait si God. Love life. Ang gusto lang naman niya yung i-acknowledge mo siya. Yung presence niya, irespeto mo siya. Magkaroon ka ng connection sa kanya. Yun lang naman yun. Humbleness na maglumapit, magsabi sa kanya. Na kailangan mo ng tulong, na kailangan mong humingi ng, alam mo yun, ng humbleness, patawad sa mga ginawa mong mali. Yun lang naman. Wow! So, meron ditong taong na-ill, no? May obsession, matinding craving, oh my God. Baka matinding appetite nito pagdating sa physical, no? So, yan Yung mga energies na napipick up ko rito, pwedeng energy mo, energy ni person, ha? Hindi ako psychic para masabi ko yan. By the way, kung bago kayo, please don't forget to subscribe or follow. Helps me a lot. So, yun. Meron ditong kinikrave.
Nagki-crave ng person. Char, nagki-crave ng person. Ayan o. Meron ditong something exciting, patago. Actually, forbidden, bawal to. LUST, pagnanasa, obsession, addiction, craving, wanting, longing. Pero merong energy ng ano dito, ng nananahimik lang, ayaw niya ng complications, ayaw niya siguro ng gulo. Gusto niya ay peace, harmony, balance, or friendship lang. Pero yung isa iba. Iba ang panlasa, ibang nararamdaman, iba ang tingin. Oh, kasi isa dito nananahimik lang eh, nagpo-focus lang sa sarili. Improvement ng sarili. Pero yung isa na-obsess, nagnanasa, craving. Pwede raw na meron kayong mga karmic lessons na itong person na to. Merong nako-confuse. Merong gustong mag-explore ng possibilities, mag-take ng risk. Oo, kasi risky talaga yan, forbidden yan eh. Bawal na pag-ibig. O, patago, pasikreto. Yung isa gusto niya, kakagatin niya. O, kasi obsessed siya, kasi may pagnanasa siya, may craving siya. O, ikaw ba yan o siya? Hindi ko alam ha. So, gusto magbakasakali na itong person na to na maka-score, makatikim, ma-satisfy yung craving niya. O, kahit na bawal, kahit na sikreto, no? Panakaw, patago, palihim. O, diba? Smells like third party. Smells like forbidden third party situationship. Situationship, ewan ko, letter T yung dulo. Nako. So, meron ditong person na hindi na natuto, no? Parang, kumbaga, may energy ako na pipick up dito na nasangkot na to dati sa ganyang klaseng setup, no? So, pwedeng, ano to eh. Baka mahilig kumabit-kabit, mahilig sa mga bawal, kasi may thrill. No? Parang merong energy ng person dito na mahilig kumabit-kabit, kasi natitrill siya. Doon siya na-excite sa mga negative na negative energies na gano'n. Actually, isa rito, matino, pwedeng nakakaladkad lang or natutokso rin, pumapatol din, kumakagat. No? Kasi siguro delicious, siguro attractive, or magaling lang talagang, alam mo, may mga tao kasi parang magaling silang manuyo, manguto, para bumigay ka, alam nila kung paano kanila aakitin, kukunin. Kaya siguro kahit yung isa dito matino yung pag-iisip, parang, uy, napapabigay na rin, ano? Oh, itong connection na ito, walang kasiguraduhan. Maaring itong person na to nagbibigay ng confusion sa'yo. O kasi ikaw, gusto mo ng peace, gusto mo ng matino, matiwasay na pamumuhay, pero siya gusto kanyang hilahin sa bawal. Diba? Sabi ko nga gusto niya ng thrill, gusto niya ng LUST, makatikim, ng adventure. Gusto niya talagang i-explore yung possibility sa inyong dalawa. No? Tapos, yung isa naman dito, masyadong open. Masyadong mapagbigay. Or vulnerable din, no? Siguro may kaunti ring karupukan, di ba? Wala namang perfect eh. Ano ka, saint, di ba? Ano ka, bato? Tuod? Siyempre lahat tayo may natural na instincts yan kahit na anong sabihin ninyo.
Biological yan, science yun eh. Diba? Oh, parang meron dito gusto niya i-clear yung isip niya kasi nga nako-confuse siya. Kasi siguro nate-tempt din siya kasi nga yung isa nangaakit, namimilit, nangungulit. Oh, yung isa iniisip niya ayoko kahit mag-isa na lang ako kaysa masangkot ako sa delikado, sa bawal. Kaya lang alam mo yun, siguro na natatakam din, nadadarang kasi nga siguro magaling ding mang-akit yung isa, di ba? Baka delicious. Yan natin. O ayan o, sa bottom ng deck may conflicted card o multiple choices. Kasi nga parang bawal na pag-ibig to, may something forbidden, third party nga, di ba? Patago, pasikreto. So, pwedeng yung connection ninyo manaka-naka, hot cold, no? May minsan 5G, minsan mababa lang yung signal, no? Kasi nga hindi naman kayo talaga legal eh. Patago nga kayo eh, panakaw lang, 'di ba? So, kung kailan lang pwede, oh, kumbaga, sumusugal, pwedeng lugi ka dun eh. Paano kung i-hit and run ka? Tikman ka kasi nga kinikrave ka tas biglang wala na, boom. Makipaghiwalay na sa'yo or bigla na lang binla ka na, hindi mo siya makontak, no? Bigla na lang magka-amnesia, di ba? Ganyan na ganyan yun eh. Lalo na kung may asawa na kasi nga meron ditong something na third party, bawal, baka taken na, engaged na, or worse, may asawa, di ba? Ano pa? So, para sa akin, this is something na hindi worth it. O, pamilyado na kasal na yan eh. Meron na ditong kasal na, makulit lang. Matakaw lang, mahilig tumikim ng iba. O, pwedeng may Taurus, may Aquarius, pero kahit naman anong sign nyo, sabihin ko lang yung mga naglalabasan. O. Ito yung relationship na walang magandang future, alam mo yun, baliktad yung star card. Ito yung tipo ng connection na aasa ka ng aasa na one day, sana mapasa akin, sana maging legal, kung maghihiwalay sila or magdi-divorce sila, mag-aanal. Yung umaasa ka na lang ba sa star, tapos yung star, binigo ka pa dahil baliktad. O ikaw ba naman, labagin mo yung simbahan, yung kasal, kalabanin mo eh. O, di ba? Sumpahan nyo sa simbahan, eh. Ikaw ba naman eh? Hindi ka ba takot sa karma? So, yan. Yan yung mga scenario. Ano pa? O, King and Queen of Pentacles. May mag-asawa dito eh, mag-asawa yan eh. Meron na talaga mag-asawa rito. Oh, i-identify nyo sino kayo dyan. Kayo ba yung kabit? Kayo ba yung legit? Kayo ba yung inaakit? O ikaw yung nangaakit? Tumo third party yan. O, Magician, Gemini, kung meron Gemini rito. O yung person nakakonect nyo. O, magulat-gulat ka, o may lumitaw na Capricorn, temptation, bad company, obsession. Ano pa? Lust. Lahat ng deadly sins nandito, dear. Katakawan, di ba? Deadly sins. Pakikiapid, ano pa? Grabe, sobrang makasalanan to kung ako tatanungin, ha? Base sa religion namin yan. Ewan ko sa inyo, baka iba naman ang paniniwala ninyo. Oh, bad company yan eh. Obsession yan. Pagkahibang. Ito yung mga tipong nawala ka sa sarili mo, gumawa ka ng mga, alam mo yung parang nagwalwal ka kagabi, tapos kung sino-sino yung nakatsuktsaga mo, tapos pagising mo, marirealize mo, hindi mo na alam kung sino yung mga nakasama mo, banginging-bangingi ka. Di ba? Ito yun eh. Yung nag-take over yung mga dark side eh. Sa katawan mo eh, sa isip mo eh, sa sarili mo eh. Di ba?
So, itong relationship na to, wala talaga to patutunguhan na mabuti, ha? Sinasabi ko na yan sa'yo. Pero kung ikaw, si mahilig ka sa adventure, kahit mali, kahit masama, for the sake of makatikim lang, sasabihin mo na ako seryoso, anytime pwede akong mag-check out, di ba? Di ba ganun eh? Pero kasi once na nakita mo to, matatrap ka, akala mo madali lang labasan. Complicated pala. Mahuhook ka pala, no? So yan, yung nakikita ko. Eventually, magkakaroon, may manipulation. Hindi talaga to love. Hindi to love. Ito ay lust, craving, obsession, infatuation. No? O baka may private investigator na nga rito. Baka may nakita kasi kung mayaman na energy eh. O, baka mayaman pala yung asawa. Tapos hindi nyo alam, pinapasubaybayan na pala kayo sa private investigator, may spy. Tapos may mga evidence na pala, tapos pwede ka ng kasuhan. O, di ba bonggang-bongga, headline ka pa. Mapusasan ka pa pag natalo ka sa kaso. Tapos lumabas pa yung scandal ninyo. O, di ba? O, ang dami mong ang dami mo talagang magiging adventure dito, dear. Kaya kung good luck. Ayan. O, may mga chismis, scandal eh. Baka hindi nyo alam, pinag-uusapan na pala kayo, meron na palang mga nakakaalam, no? Nakakatunog. O baka mamaya, ano ba tawag nila doon, yung kiss and tell pala tong person na to. Hindi mo alam na yung mga adventures nyo, escapades nyo, chinichika na pala niya sa iba. Kasi, alam mo yun, yung mga lalaki, ganun sila eh. Ng ego nila, nakaka-boost. Oh. Malay mo, kalat na pala, hindi nyo alam, di ba? May ebidensya na pala. Kasi may nag-i-spy. O, sinasabi niya sa'yo, kaya niya ginagawa yan kasi hindi siya masaya dun sa marriage nila. Alam mo yun? Hindi na kami masaya or hiwalay na kami. For the sake of mga bata na lang. Ang dami kasi nungalingan sa ganyan. Yung iba, yun talaga yung common na linyahan nila. Sasabihin nila, walay na kami. Tapos yung mga syunga-syunga, naniniwala naman, magpapatira-tira sila dun, ganun-ganun. Diba? Kumbaga sa guni-guni mo, alam mo naman na mali eh. Wala lang. So, wala. Nakita ko dito is, eventually, hindi rin magtatagal to. Hindi rin magtatagal. Iiwan ka rin netong person na to. Basta meron ding lalayo rito, iiwan. Okay? Kaya nga sabi ko, walang magandang patutunguhan dito eh. Tapos, ang laki pa nung risk mo rito kasi nga, yung ma-expose kayo, tapos ikaw pa yung may scandal, ikaw pa yung, alam mo yun, masisira image mo. Ang bad company talaga siya. Oo. Ayan wala. Mawawalan ka ng peace of mind, no? Kasi kung ikaw yung taong walang konsensya, ewan ko na lang sa'yo, meron bang, meron din naman. Ayan, Pagka gabi na lang, mag-isa ka na lang sa bahay, nare-realize mo, di ba? By the way, may Pisces na lumitaw dito. May expose, ayan, Magugulat ka na lang, bulagta kayo nito na-expose na pala kayo. Kalat na pala. No, kung pwede lang paritoke ka na mukha mo para lang hindi ka makilala, di ba? Wala lang. Alam mo minsan yung mga choices natin diyan tayo moon card Pisces energy. Sikreto talaga, ayan, secret love affair ito. Walang balak itong person na to na gawin kang legit. Pwedeng tinetake advantage ka lang niya kasi nga kung pumapayag ka naman,
gusto mo rin naman para lang masatisfy yung craving niya. Pero hindi ganun kadali. Naiiwan niya yung pamilya niya, yung asawa niya. Siguro, o kung sino man sa inyo yan. Ayan eh, hindi niya kayang iwan yung asawa niya, yung isa. Yung kung sino man yung isa na yun. Yung legit siguro, yung urig. Hindi kaya eh. Kaya ito eh, top secret. Top secret na relationship. Ayan, ito yung PAKBOY lang. Alam mo yon yung magaling lang sa tsuktsakan. Sorry naman kung ganyan yung mga sinasabi ko. Kasi yun yung lumalabas. Hindi ako nang baby rito. Okay, so hanggang dyan na lang at napakahaba na pala ng reading natin. Kita-kits na lang po sa susunod. Bye-bye!